Magandang araw po at mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Muli po ay welcome sa ating Sunday online worship service. Para sa araw na ito ng last Sunday. Last Sunday na, no? Ng August. At next week pala, bukas. Bukas ay September 1 na. Kung lulobin ng Panginoon at tayo naririto pa. Mabilis ang panahon, no? 4 na buwan na lang matatapos na ang taon. At bare months, ika nga, sabi nila. Maraming salamat sa inyo mga kapatid dahil sa patuloy ninyong pagsubaybay, pagdalo sa ating pagtitipon dito sa online. Maraming salamat sa mga suporta ninyo, sa pagtulong ninyo upang ang gawain ito ay makapagpatuloy. At sa mga kapatid natin na walang sawang nagsishare ng ating mga gawain dito sa social media, maraming salamat sa inyo sapagkat yan ay pagtulong na kahit walang gastos, konting pindot lang ay nasi-share na ninyo yung ating mga gawain dito para sa inyong mga friends. At dahil sa inyong pagtulong ay tumataas sa mga views. Sa pag-share ninyo, marami nakakapanood ng ating mga ginagawang pamamahayag ng salita ng Diyos. Yan ito yung araw ng linggo, no? At ito yung araw ng Huwebes, meron tayo. At kung hindi naman, mga kapatid, na nasusubaybayan ito na sa takdang oras na kasabay ngayon, ay pwede naman panoorin ito ng replay. Hindi po maalis dito ito sa loob ng 60 days. Hindi po maalis yan. After 60 days, tinatanggalan ng Facebook ngayon. Mga bagong ano natin, live streaming. Pero kahit alisin ng Facebook yan, nanantili yan sa YouTube, yung sermon. So mga kapatid, pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating pagdalo sa pagtitipon na ito. At ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na pakikitungo sa labas, pananagutan sa loob. Ito na po ang ating lesson number 12 sa serya ng mga lesson natin ginagawa sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. At tayo ngayon mga kapatid ay nasa unang Korinto 5:9 hanggang 13. At dito po matatapos ang chapter 5. At nilolobin ng Panginoon Next Sunday, nasa chapter 6 na po tayo. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang bagong ang Biblia at New King James Version. Tungkol sa ating pamagat. Ano ba pamagat natin? Yung pakikitungo sa labas, pananagutan sa loob. So, dalawang bagay ito. Pakikitungo sa labas, pananagutan sa loob. Ang tinutukoy natin dito na nasa labas at nasa loob, yun po yung nasa labas at nasa loob ng church o ng kapatiran. Madalas ang pakikitungo natin sa tao ay nakabata yan sa relasyon natin sa kanila. Depende sa relationship natin. So iba yung pakikitungo natin sa labas ng church at iba yung pakikitungo natin sa loob ng church. Lalo na, halimbawa, sa usapang pagdidisiplina. Ang pagdidisiplina natin sa loob, halimbawa, sa loob ng bahay natin, sa pamilya natin, iba yung pagdidisiplina natin doon sa pamilya natin. Halimbawa, sa mga anak mo. At iba naman yung pagdidisiplina at halos hindi natin mandidisiplina yun nasa labas ng pamilya natin, di ba? Sapagkat wala naman tayong malalim na relasyon sa kanila. Pero tayo, mga kapatid na magkakapatid sa pananampalataya, alam nyo ba, dapat ay merong wastong pagdidisiplina, wastong pagkilos sa loob ng pagtrato natin, no? Sa loob ng kapatiran. At sa labas, iba naman yun. At lumilitaw rito sa ating gagawing pag-aaral, mga kapatid, sa masulat ni Apostol Pablo, ay yung sa labas, wala tayo masyadong papel doon, kundi missionin natin sila. Pero sa pagdidisiplina sa kanila, Diyos ang bahala ron. Mamaya makikita niyo po mga kapatid. Yan ang lumalabas ngayon dito na tinatalakay ni Apostol Pablo. Yung ating lesson mga kapatid ay hahatiin natin ito sa 4 na bahagi ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagkakasulat ni Apostol Pablo dito sa 5:9 hanggang 13. Yung unang bahagi, iwas sa kasalanan, hindi pag-iwas sa mundo. Yan ang unang bahagi. Verse 9 and 10. So, ilang talata lang to? 9, 10, 11, 12, 13. 5 talata lang to. Sa Roman number 2 natin, part 2,
iwasan ang nag-aangking kapatid na namumuhay sa kasalanan. Verse 11 yan, pangatlong talata. At sa ika-4 na talata, mga kapatid, ang disiplina ay para sa nasa loob. Nasa loob ng church yan, hindi sa nasa labas ng church. Sa verse 12 yan. At sa verse 13, yung huling talata natin, panatilihin ang kabanalan sa loob ng church. At ang Diyos ang bahala ng humatol doon sa labas. So, simple-simple lang ito, mga kapatid. Pero may malalim na na mensahe para tayong lahat ay maging aware sa ating mga pamumuhay sa araw-araw bilang mga mananampalataya. At sabi ni Apostol Pablo rito, may trivia muna tayo rito sa unang panirala. Isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Ano trivia dyan, mga kapatid? Ito, yung unang panirala. Isinulat ko sa inyo sa aking sulat. Yan ang trivia dyan. Na para bagang lumalabas dito, mga kapatid, maski tingnan ninyo sa mga Bible commentators, sa mga iba't ibang mga referensya, lumilitaw rito sa paniralang yan, merong ibang sulat si Apostol Pablo na nauna pa rito. May naunang sulat dito si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na ngayon lost in history na. Nawala na. Hindi na nakita ng mga archaeologists yan. Sapagkat walang lumitaw Pero sabi ni Pablo, isinulat ko sa inyo sa akin sulat. Ibig sabihin, may nauna siya sulat dito. Na kung yun ay lumitaw, yun ang dapat na unang Korinto. At yung binabasa natin ngayon, ikalawang Korinto na to. At yung ikalawang Korinto, yun ay ikatlong Korinto. Pero hindi po ganun Hindi pinahintulot ng Diyos yun. Pero so be it, ganun na yun. Tangkapin natin yun. So, may nauna ng sulat si Apostol Pablo rito. Na ang sabi niya, na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Ibig sabihin, consistent si Pablo Kung ano yung sinabi niya nung una, ngayon din niya sinasabi yan Na huwag kayong makisama, huwag daw makisama. Pag sinabi makisama, tumutukoy ito sa malapit na pakikisalamuha o pakikibahagi sa buhay ng isang tao. Yan yung pakikisama, mga kapatid. Hindi yung kabatian mo lang. Ibig sabihin, huwag tayong magkaroon ng malalim na pakikipag-ugnayan. Kanino? Sa mga mapakiapid. O pag mapakiapid yung tao, huwag mo masyadong laliman ng pakikitungo mo dyan. Hindi naman sinabing ituring mong kaaway, hindi naman sinabing na itakwil mo, pero huwag kang makisama ng malaliman pag siya'y mapakiapid. Ano ibig sabihin ng mapakiapid? Sexually immoral people. So maraming bagay yan. Pag sexually immoral, lahat ng kasalanan na may kaugnayan sa sex, gaya ng yung marami siyang babae, marami siyang lalaki, di ba? Mahilig siya sa sexual na kasalanan, pwedeng kasama dyan yung same gender na mag-partner sa sexual. Mga illegal na pagsasama na hindi naman mag-asawa. So marami yan, mga kapatid. Alam niyo yung salitang Grego na ginamit dito, yung salitang mapakiapid, pornos, na doon ang galing yung salitang English na pornography. Pag sinabing pornography, mga kapatid, tumutukoy yan sa mga sexual na immoralidad. Di ba? Pornography, di ba? Mga bold, mga sexual, mga hubad. Di ba? So, doon ang galingan. Porno. So, maraming implikasyon yan. Basta sexual na pagkakasala. So, alam niyo, sa Korinto, mga kapatid, yung kultura ng Korinto, mga Grego yan, noong unang panahon, under ng Roman Empire, isa pa yan, na talagang yung prostitution at ang pakikipid ay talagang laganap dyan sa lugar na yan. Kaya nagwa-warning si Pablo. Kasi, di ba, nasingitan na nga ng mga mapakipid, yung lumalabas, nasingitan ng mga mapakipid, itong church na to. At marahil may mga kapatid yan na hindi pagganap na nagbabago, kulang pa sa pananampalataya at pagbabagong buhay, sumasabit-sabit sa ganyang pagkakasala. Dahil ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay hindi yung mga mapakiapid
na hindi mananampalataya. Kasi kung titingnan nyo, no, isinusulat ko sa inyo o isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayo makisama sa mga mapakiapid, hindi ang ibig ko sabihin ay ang mga mapakiapid ng sanlibutan ito. Ibig sabihin, hindi niya tinutukoy yung mga mapakiapid na hindi mananampalataya. Hindi niya tinutukoy yung mga hindi kasama sa church. So, hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid ng sanlibutan ito, hindi na pakikapid to, o sa mga masasakim at mga magnanakaw. So kasama na rin yun. Hindi lang pakikapid ang kasalanan na dapat iniiwasan ng mga mananampalataya yan. Pero lumilitaw dito, may mga kapatid na ganun pa rin. O sa mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Kapatid na, pero sumasamba pa rin sa mga Diyos-Diyusan. Sa gayoy, kailangan pa kayo lumabas sa sanlibutan. Ibig sabihin, kung ganun daw ang tinutukoy ni Pablo, kailangan umalis ka dito sa earth. Nakakuha niya mga kapatid. No? So, ang tinutukoy ni Pablo rito na iiwasan, huwag natin pakikisamahan, ay yung mga kapatid sa pananampalataya. Sapagkat hindi niya tinutukoy yung mga namumuhay sa kasalanan na hindi kapatid o yung mga mapakipid sa sanlibutan ito. Mga masasakim sa sanlibutan ito. Mga magnanakaw sa sanlibutan ito. Mga sumasamba sa Diyos-Diyos sa sanlibutan ito. Dahil kung sa sanlibutan ito ang tinutukoy niya, dapat umalis na tayo dito. Mag-ermitanyo na lang tayo doon sa bundok. Nagtralala o kaya pumunta tayo sa ibang planeta. Pero hindi yan ang ibig sabihin ni Pablo. So lumilitaw dito mga kapatid, iwas sa kasalanan. Pero hindi tayo iiwas sa mundo. Pinaiiwas tayo ni Apostol Pablo na magkaroon tayo ng pakikisama sa mga kapatid na merong mga ganong uri ng pamumuhay. Pero hindi tayo pinapaiwas sa sanlibutan. Ang susunod na bahagi po natin ay ang iwasan ang mga nag-aangking kapatid na namumuhay sa kasalanan. Dito po sa 1 Corinto 5:11. Kundi ngayon ay sinusulatan ko kayo. Ibig sabihin ay malinaw na sinasabi ni Pablo yung kanyang unang bilin. Noon ay baka hindi nila kasi nakuha yung tamang kahulugan nun eh. Kaya ngayon ay mas tuwiran siya ngayon na ipapaliwanag niya kung sino ba ang kanyang tinutukoy. Kundi ngayon ay sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Yung pakikipag-ugnayan na tinutukoy niya dito mga kapatid ay hindi yung casual na pagkikita lamang. Hindi yung batian lamang, kundi ang malapit na pakikisama o fellowship na nagpapakita ng pagtanggap at pagkilala. Ang punto rito mga kapatid ay hindi tungkol sa mga taong nasa sanlibutan na gaya ng sinasabi sa verse 10 kanina, kundi sa mga tinatawag na kapatid, mga mananampalataya, mga nagsasabing sila'y Kristiyano pero namumuhay pa rin sa kasalanan. Na ang sabi niya, wag daw makikisama sa kanino man tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid. Alam natin na yung mapakiapid. Yung sexually immoral, di ba? Hindi lamang na simpleng nagkasala lang no nakaraan, kundi patuloy pa rin siyang namumuhay sa pakikiapid kahit siya'y Kristiyano na. O sakim, o sumasamba sa Diyos-Diyusan. Pinagduktong ni Pablo rito sa pagkakataong ito, yung salitang sakim o sumasamba sa Diyos-Diyusan. Nais ko lang mga kapatid na makita nyo rito na ito kapatid na, pero sakim siya o sumasamba sa Diyos-Diyusan. Sakim o sumasamba sa Diyos-Diyusan. Para bagang lumalabas dito mga kapatid na yung kasakiman ay katumbas ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Pag sinabing kasakiman, di ba? Yan yung covetousness. Covetous, sabi rin. Greed, kasakiman. Yan yung walang kasiyahang pagnanais ng higit sa kayamanan, ari-arian, kapangyarihan o kahit anumang bagay na inaasam ng laman na maaring wala siya o meron siya pero nag-aasam pa rin siya ng ganon. Hindi lang ito simpleng pangangailangan, kundi labis na pagnanasa na wala ng hangganan at hindi na nakokontento sa buhay.
Bakit ito mga kapatid ay nasasabi natin na may kaugnayan sa pagsamba sa Diyos-Diyosan? Una-una kapatid to, wala na rebulto yan. Pero sakim pa rin. Di ba? Wala rebulto pero sinabi pinaiiwas sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at may kaugnayan sa kasakiman. Alam niyo ba mga kapatid yung kasakiman? May kaugnayan yan sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nauuwi yan sa idolatry. Kapag ang puso ng tao ay nabihag ng kasakiman, yung kanyang pagtitiwala kasi, yung kanyang kasiyahan, at ang kanyang pag-asa ay nalilipat sa material na bagay, imbis na sa Diyos. Sa madaling salita, yung kayamanan, pera, o mga bagay na inaasam, ay nagiging Diyos niya na pinaglilingkuran at pinagkakatiwalaan. Paano natin makikita ito sa Biblia? Ito nga, sabi nga ng Panginoon Kristo nung siya nangangaral sa Mateo 6:24, kung matatandaan ninyo. Diba? Doon sinabi ng Panginoon na hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. O yung kasakiman, naglalagay ng kayamanan bilang karibal ng Diyos. O tingnan natin sa ibang sulat ni Pablo. No? Babalik tayo dyan. Gusto ko lang maunawaan ninyo na yung kasakiman, mga kapatid, kahit wala kang rebulto, pag ikaw ay napasok sa kasakiman, katumbas yan na sumasamba ka sa Diyos-Diyusan kahit wala kang larawang inanyuan. Tingnan nyo sa Colosas 3:5. Tungkol sa sakim o sumasamba sa Diyos-Diyusan. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Pakikipid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Malinaw yan, no? Isa pa, sa Epeso, sapagkat, sabi rito, sapagkat inyong nalalaman na bawat mapakipid o mahalay o sakim na sumasamba sa mga Diyos-Diyusan ay walang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Nakita niyo yung dalawang talatang yung binasa natin? Parehong malinaw na sinasabi dyan na yung kasakiman, pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kasakiman, katumbas siya ng pagsamba sa Diyos-Diyusan kahit wala kang literal na Diyos-Diyusan. Yung kung ano yung kinasasakiman mo, yun na naging Diyos-Diyusan mo. Dahil ang puso ng sakim ay alipin ng kanyang pagnanasa. Kaya mga kapatid, kung ang isang tao ay handang isakripisyo, ang kanyang oras, pamilya, relasyon at maging pananampalataya niya, lalo na, para lamang makamal yung kanyang yaman na gusto, yung kanyang, kundi man yaman yun, o kapangyarihan man yan, kadalasan naman, yaman, di ba? Nagiging Diyos niya yun. Kulang na lang, hindi niya direktang sinasamba, pero, at maaaring ayaw niyang aminin na sinasamba yan, pero mas nagiging mahalaga yun sa buhay niya. Kasakiman niya, pagsamba na rin sa Diyos-Diyos niyan. Kapag ang security ng isang tao, nasa pera at wala na sa Diyos, idolatry na yan, mag-iingat tayo dyan. Baka naman sa material na bagay na nauhulog, ang pagtitiwala ng ating puso, ang ating kaligayahan, ang ating contentment. Alam nyo, yung kasakiman ay hindi lamang kasalanan niya laban sa kapwa natin. Kasakiman, no? Kakasala ka laban sa kapwa natin. Kasalanan din sa Diyos yan. Kasakiman, kasalanan laban sa kapwa natin. Ito lang pinag-uusapan sa Senado ngayon. Kasakiman yan. Yung iniimbestigahan na mga kickback sa bilyon-bilyon na project sa flood control. Nakita niyo naman, di ba kasakiman nyo na talagang yung kasakiman na ganun nagdulot ng pandaraya, ng panlalamang sa kapwa. Maraming kababayan natin ang naghirap, ang nagsasuffer ng baha. Habang yung ibang masasakim na mga kontraktor at ng mga involved na government officials nagpakasasa sa yaman, sa luxurious living. Di ba kasakiman yan? Laban sa kapwa mo yan. At higit sa lahat, kasalanan yan, laban sa Diyos. Parang sinasamba na rin nila. Ginawa na nilang Diyos-Diyusan yung kanilang inaasam-asam. So, inagaw nito. Yung kasakiman, inaagaw niyan ang Diyos, yung lugar ng Diyos sa ating puso. Mag-ingat tayo dyan, mga kapatid. Hindi lang sa mga mayayaman yan, mga nakalusot yun. Mga nagsiyaman dahil sa kasakiman. Para bagang
sobra-sobrang kayamanan na galing sa ill-gotten wealth, ika nga. Sino naapi ang mga kababayan natin? Baka ilan sa inyo, tayo, binabaha tayo lahat eh. Pag may baha, di ba, biktima tayo. So nakita nyo yan, no? Pinsala sa kapwa, kasalanan sa Diyos. So yun po mga kapatid, yung kasakiman, katumbas siya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At sabi rito, wag kayo makisama sa kanina man tinatawag na kapatid. Siya sabi niya, siya'y Kristiyano. Kung siya'y mapakayapid o sakim o sumasama sa Diyos-Diyosan o nagmumura. Ito pa, isang pang ano to, kasalanan na namayanin sa ating bansa to. Yung pagmumura. Alam nyo, sa original na Grego, ito ay naisulat na merong kahulugan na mapanlait, mapanirampuri, mapanakit na gumagamit ng mapanakit na salita, abusado sa pananalita. Tumutukoy ito sa mga taong walang paggalang at marahas, ang dila. O di ba nagkaroon tayong mga leader na ganyan? At marami pang tagahanga. Ano pala yan? Kinamumuhian pala ng Diyos yan. Kapag ang kapatid ay nagmumura, dapat suwetihin natin. Huwag daw tayo makisama. Pag ganyan ang kapatid Ito yung, hindi lang mga aksidenteng mura to. Ito yung mga talagang pinagkakadiin-diin pa, di ba? Bahagi na ng buhay. Nanlalait na talaga. O maglalasing. At alam nyo ba, ang paglalasing hindi lamang sa alak, mga kapatid. Kasama dyan ang droga. Kasi ganito yan, mga kapatid. No? Gusto kong maging malinaw sa atin ito. Baka sabihin na iba, hindi naman ako naglalasing Pero nagdodroga ka naman. Ano yung droga? Yung mga sinasabi kong droga, mga ipinagbabawal na gamot. Pareho lang kasi ang prinsipyo Nung paglalasing at yung nagdodroga. Nasa Biblia ba yung pagdodroga? Nasa Biblia ho yan, makikita nyo. Konting-konti lang, no, mga kapatid. Pareho kasi ang prinsipyo. Yung pagpapasailalim sa kontrol ng isang bagay. Pag ikaw ay nalasing, kontrolado ka na ng alak. Di ba? Yung pag nalasing ka na, nakita naman natin yung mga lasenggo pag nag-umpok-umpukan no, sa una tahimik, di ba? Hanggang sa nauuwi siya kaguluhan. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, di ba, sa Efeso, huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi yan sa magulong pamumuhay. Nagkakagulo na, di ba? Nandiyan yung pag nalalasing na, iba na ugali, iba na yung pagsasalita. Magulo. Alam natin lahat yan, mga kapatid. Hindi ko na kailangan patunayan yan, no? Pero itong droga, kailangan patunayan natin na bawal din ang droga, na higit pa sa paglalasing yan. Alam niyo mga kapatid, yung droga, naapektuhan din yung utak ng taong gumagamit yan. Yung sinasabi kong droga, yung mga drugs na illegal, gaya ng shabu, marijuana, cocaine, ecstasy, at iba't iba pa, na merong epekto na nakakaapekto sa utak, nagpapawala ng tamang pag-iisip at paghatol, at umaalipin yan. Doon sa gumagamit, nagiging addict. Kaya ayon sa prinsipyo ng kasulatan, yung paggamit ng droga, higit pa yan kaysa sa paglalasing. Sapagkat pinapahintulutan nito yung sarili na makontrol ng isang substance at hindi ng espiritu ng Diyos. Ang tawag ng Biblia sa ganitong gawain, yung illegal droga, sorcery or pharmakia. Tingnan niyo mga kapatid yung maglasing, drunkard. No? Tingnan muna natin to. Palawakin natin to. Paano natin naisingit yung droga rito? Natatandaan niyo yung sa Galatia, yung mga gawa ng laman, 5:19 hanggang 20. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Tuldok. Hindi ko na tinuloy, na mahaba. Kinukuha natin dito yung tutumbok doon sa droga. Pagdating sa 5:20, in-enumerate yan. Nabanggit yung pangkukulam. O dyan tayo. Pangkukulam sa English ay sorcery. Yung pangkukulam sa wikang Grego, mga kapatid, alam nyo ba sa wikang Grego ay pharmakia. At ang pharmakia, dyan nanggaling yung salitang pharmacy. At alam nyo naman, kapag sinabing pharmacy, ano yan? Butika. Mga gamot, di ba? Sa panahon natin ngayon yan. Yung mga pharmacies, ngayon, di ba sila yung mga nagtitimpla ng mga gamot? Yung mga sorcerer, yung mga mangkukulam. Nung unang panahon, no, gumagamit, maski siguro ngayon, ay gumagamit ng mga substance yan, di ba?
mga gamot o chemical. Nakapanood na ba kayong pelikula na makukulam na nagtitimpla-timpla ng mga potion, no? Pampaganda lalaki, pampakisig, pampaganda, panggayuma. Di ba? Yung nagtitimpla-timpla sila, tapos paiinom sa'yo. At ang layunin nun, masama ang layunin yun. Nagagaposin ang isipan ng taong makainom nun, pandaraya, at nalululong yung taong nakakatikim nun. Nagiging addict. Di ba? Ganon yung mga mangkukulam. Yan ang galing yan, mga kapatid. Yung salitang pharmacy. Sa salitang pharmakeia, nung isinulat sa English, sorcery, nung isinulat sa Tagalog, ay pangkukulam. O hindi nga paglalasing, pangkukulam naman yan. Eh, yung mga gawa ng laman, 519 hanggang 20. Listahan ng mga gawa ng laman, mga kasalanang na kapag dyan ka namumuhay, ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya mga kapatid, may tuturing natin mas matindi pang uri ng paglalasing yung mga ipinagbabawal na gamot. Iwas tayo dyan mga kapatid. So, kapag ang kapatid maglalasing, wag daw natin pakisamahan yan. No? O kaya magnanakaw. Alam natin yung magnanakaw. Yan na naman, magnanakaw na naman. Hindi lang sa tabi-tabi yan. Sa tabi-tabi yan, madaling nahuhuli, no? Yung nagnakaw ng konting barya, nabubugbog pa. Yung nagnakaw ng bilyon-bilyon, hindi mo makanti sapagkat bilyonaryo. Ang daming nakapaligid ng mga abogado. Nakita nyo mga kapatid. Magnanakaw, sino mang nagnanakaw, anumang uri ng pagkuha ng hindi kanya, maliit man o malaki, patuloy na ginagawa to. Pag magnanakaw ka tapos tinatawag ang Kristyano, dapat sa'yo hindi na pinakikisamahan ng church. At ang sabi rito, ni wag man lamang kayong kumain kasalo ng ganyang uri ng tao. Isipin nyo, wag man lang daw makisalo. Alam nyo kasi, mga kapatid, sa kultura ng mga Hudyo at ng buong Middle East, noong unang panahon ng Biblia, yung pagsasalo-salo sa pagkain, higit pa yan sa simpleng pagtanggap ng pagkain. Ito ay may malalim na kahulugan ng pakikisama, pagtanggap, at pagkakaisa. Pag ikaw ay na-invite, lalo ng araw, ewan ko lang practice ngayon sa Middle East, no? Pag na-invite ka sa hapagkainan ng isang pamilya, ibig sabihin, meron kang malapit na pakikipag-ugnayan doon sa pamilyang yon. Kaya malinaw na utos ni Pablo rito mga kapatid, ay huwag ipakita ang pagtanggap sa kanila hanggat hindi sila nagsisisi upang maliwanag para sa kanila, maging maliwanag para sa kanila na yung ganung uri ng pamumuhay nila ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, no, hindi naman ibig sabihin ito ay total isolation. O para bagang itinatakwil na natin sila. Yung salitang ginamit dito na huwag makisama sa wikang Grego, tumutukoy ito sa malapit na pakikipag-ugnayan o intimate fellowship. Ang layunin ni Pablo rito, iwasan ang pakikipagkapwa sa paraang tila inaapurbahan natin yung kanilang kasalanan para bagang nagiging baliwala yung kanilang ginagawa. Kailangan maipakita natin sa kanila na mali yung kanilang pamumuhay. Kaya hindi mo sila pakikisamahan. Pero hindi naman ibig sabihin nun, isnabin mo na sila. Wala ka na pakiram sa kanila. Ang Kristiyano ay tinawag pa rin magpakita ng pag-ibig sa kanila. Hindi natin sila ituturing ng mga kaaway. Kailangan tuloy pa rin. Kaya natin ginagawa ito, mga kapatid. Kaya gagawin natin ito na hindi tayo makikisama dahil sa pag-ibig. Ayaw nating itolerate yun. Gusto nating madaman nila yung hapdi ng kanilang ginagawa ay hindi tama. Hindi yung happy tayo kasama sila para bagang nagiging baliwala na yung kanilang immoralidad at mga pagkakasala. Nakuha niyo yung mga kapatid, no? Iwasan yung mga nag-aangking kapatid na namumuhay sa kasalanan pero hindi natin sila itatakwil. Okay, iwasan. Ititiwalag nga eh. Ay, alam niyo naman yung konsepto ng pagtitiwalag dito sa 1 Corinto 5. Gaya na nung mag-aaral natin nakaraan. Nagtitiwalag ang church, hindi para itakwil o sumpain yung tao.
tinitiwalag yun para disiplinahin. Sa pag-asang magsisisi siya, marirealize niya ang kanyang pagkakamali at magbabalik loob siya sa Panginoon. So yan, iwasan ng mga nag-aangking kapatid na namumuhay sa kasalanan. Ang susunod na bahagi ng ating aralin ay ang nasa verse 12. Ang disiplina ay para sa nasa loob, hindi sa nasa labas. So ibig sabihin nito mga kapatid, yung nasa loob ng church, nandun dapat ang pagdidisiplina. Yung nasa labas ng church, wala tayo ron na pagdidisiplina. Sapagkat iba yung magdidisiplina ron. Sabi nito sa 5:12, sapagkat anong kinalaman ko sa paghatol na nasa labas? So itinutukoy ni Pablo nasa labas, nagkakaintindihan tayo rito na hindi kabilang sa church. Yun yung mga nasa labas. Mga hindi mananampalataya, mga taong wala sa pamayanan ng pananampalataya. So sinasabi ni Pablo na hindi tungkulin ng church na husgahan o disiplinahin ng mga hindi mananampalataya sapagkat sila'y saklaw ng Diyos na siyang huhusga sa lahat ng tao. Mamaya makikita po natin yan sa verse 13. Ang punto rito, hindi natin responsibilidad yun. Ang responsibilidad natin, yung nasa church. Kaya nga sabi sa susunod na pangungusap, hindi ba yaong nasa loob ang inyong hahatulan? So, pinapakita rito, yung nasa loob ng church, yung mga kasapi sa iglesia, yung nando sa kapatirang Kristiyano, yung nasa local church, yung nagpapahayag na sila yung mga mananampalataya at mga alagad ni Kristo. Sila ang ating hahatulan. Sa kanila, meron tayong pananagutan yung church na magbantay, magtuwid at magdisiplina kung kinakailangan. Sila ang may mas mataas na pamantayan sapagkat sila ay nagpapakilala ng mga tagasunod ni Kristo. Ibig sabihin, tungkulin ng church na suriin, ituwid, ang gawin ng mga kasapi nito. Kung sila ay nahuhulog sa kasalanan, lalo na kung hayagan at patuloy. Yung salitang hahatulan dito ay hindi nangangahulugan na panghuhusga tungkol sa kaligtasan, kundi pagtatama, pagwawasto, pagdidisiplina upang mapanatili ang kabanalan at patotoo ng church. Yung paghatol na ito, mga kapatid, ay may layunin. Ang layunin ng paghatol dito, kaya nga may tiwalag, no? Yung layunin ng pagtitiwalag ay para ibalik yung kapatid sa tamang landas at pangalagaan ang church mula sa kasalanang makakasira. So yun po mga kapatid, ang disiplina ay para sa nasa loob, hindi sa nasa labas. At para sa ating huling punto at talata, dito sa verse 13, ika-4 na bahagi natin, panatilihin ang kabanalan sa loob. Ang Diyos ang humahatol sa labas. Sa talatang 13, sabi po rito, subalit ang Diyos ang humahatol sa mga nasa labas. So sa labas ng church, ang Diyos ang humahatol doon. Ibig sabihin, hindi natin trabaho yan, mga kapatid. Hindi trabaho ng church na disiplinahin o hatulan yung mga nasa labas o husgahan sila. Ang Diyos mismo ang hatol sa kanila ayon sa kanyang katwiran sa araw ng paghukom. Alam nyo, nangyari sa kasaysayan, sa Europa lalo na, yung tinatawag na Inquisition, yung mga nasa labas ng church na namamayani nung araw, abay, sila yung umahatol, inuusig nila, tinutorture nila, pirapatay nila. Lahat ng hindi kabilang sa kanila sekta. Naganap po yun sa kasaysayan. Samantalang sa Biblia, lumalabas dito na hindi trabaho ng mga Kristiyano na husgahan o disiplinahin ang mga hindi kabilang sa loob ng church. Dahil sa Diyos yan, departamento ng Diyos yan. Wala sa atin. Ang sa atin, eto, alisin ninyo ang masamang tao sa gitna ninyo. So ito yung direktang utos na nabasa natin dito na galing kay Pablo, na kung ang isang tao na tinatawag na kapatid at nagpapatuloy sa kasalanan nang walang pagsisisi, tulad ng nabanggit kanina sa verse 11, yung mapakiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyusan, at marami pang iba, na patuloy na namumuhay siya ganon, pero mga mananampalataya ng tinatawag, kailangan alisin yan sa church. Itiwalag yan sa pakikisama ng iglesia.
Pero yung salitang alisin dito, mga kapatid, bagamat pagtitiwalag yan, sa konsepto ng kapitulong ito, yung pagtatanggal sa kanya mula sa ugnayan ng church, hindi para sumpain siya, hindi para i-condemn siya, kundi para disiplinahin siya at ang church, mga kapatid, yung sambayahan o sambayanan ng Diyos, dapat manatiling banal sa pamumuhay at sa kanilang samahan. Hindi tayo dapat nahaluan ng gano'n. Pag tayo nahaluan ng gano'n, dapat kumilos ang church. Itiwalag yan. Pero tandaan nyo, paulit-ulit tayo dyan. Kasi mali yung konsepto ng pagtitiwalag na nakikita natin sa paligid. Parang itinatakwil na nila. Hindi po natin itinatakwil. Dinidisiplina ho yan. Para matuto sila na magsisi at magbalik loob. So pag-ibig pa rin yan, mga kapatid, yung disiplina dyan. So malinaw, mga kapatid, dito sa talatang to, ang Diyos ang hahatol na doon sa mga hindi mananampalataya. Kaya pag tinanong tayo, pag tinatanong ako, mga kapatid, ano daw mangyayari doon sa mga hindi mananampalataya? Maliligtas ba sila o hindi? Ito yung talata, isa to sa mga talata na sinasagot ko, na subalit ang Diyos ang mahatol sa mga nasa labas. Ibig sabihin, wala sa akin. Wala sa aking kamalayan yan kung ano bang mangyayari sa kanila, hindi ko alam. Sapagkat ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ang alam ko, kapag ikaw ay mananampalataya, maliligtas ka. Ngayon, tungkol sa hindi mananampalataya, sabi ng Biblia, hindi sila maliligtas, pero individually, mga kapatid, bahala na ang Diyos sa kanila. So yun, mga kapatid. Ang purpose kasi nito, mga kapatid, na inaalis yung mga masamang tao sa kapatiran, para panatilihin ang kabanalan sa loob ng church. Parang yung sa di ba, yung sa nadaanan natin ng last week, doon sa kaunting pampaalsa, kayang mahawaan ng yung buong limpak, yung buong tupok ng arena. Kaya niyang palubuhin. May konti lang yan. Ganun din ang kasalanan. Kapag tinolerate natin sa loob ng ating church, ang maliit na kasalanan, pwedeng lumaki yun. Mahawa ang marami. So yan, mga kapatid, sa huling talata natin, panatilihin ang kabanalan sa loob. Ang Diyos ang humahatol sa labas. Kaya, mga kapatid, dito nakita natin na malinaw yung ating pag-aaral mula sa 5:9 hanggang 13 na may hangganan ng ating pakikitungo. Sa mga nasa labas ng church, bahala ang Diyos sa kanila. Ang tungkulin natin, ang layunin natin, abutin sila sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Akahin natin sila sa kaligtasan. Pero yung mga nasa loob ng iglesia, meron tayong pananagutan na magbantay at magtuwid sa isa't isa upang manatiling malinis at tapat ang sambahanan ng Diyos. Hindi tayo tinawag para makibahagi sa kasalanan, kundi upang mamuhay ng hiwalay at banal. Kaya ang tunay na pag-ibig sa kapatiran ay hindi yung pagpikit mata kapag merong kasalanan, kundi pagtulong ito, mga kapatid, na maituwid ang pagkakamali para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kapakanan ng church. Naway maging matatag tayo sa paninindigan, may hinahon tayo sa pagdidisiplina, at maingat sa ating pakikitungo upang sa lahat ng bagay ay makita na tayo ay mga tunay na bayan ng Diyos. So hanggang dyan, mga kapatid, maraming salamat. Naway na pagpala tayo ng ating aralin ngayon. Tayo po'y muling manalangin.